Alam mo ba na ang Pilipinas ay hindi lang basta maganda, hindi lang basta magulo, mahiwaga o puno ng kwento. Kung tutuusin, ang Pilipinas ay isa sa may pinaka-weird, pinaka-wild at pinaka-mind-blowing na geography sa buong mundo. Mga tanawin na parang ginawa para sa fantasy movie, mga lugar na parang gawa sa alamat, mga lokasyong hindi mo iisiping posible pero totoo. At sa video na ito, aalamin natin ang 24 Philippine Geography Facts na hindi mo aakalaing totoo. Mga sikreto ng kalikasan, mga hiwagang nakatago sa ilalim ng dagat, mga lugar na mismong kalikasan ang nagdesisyong gagawin ko ito. Bahala ka na kung maniniwala ka. Pero bago tayo lumusong sa pinakamalalim at pinakamagandang mga katotohanan ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang content na kagaya nito. Handa ka na ba, kabida? Simulan na natin. Top 24. Verde Island Passage, Center of the Center. Hindi basta maganda ang dagat dito, mga kabida. Hindi basta marami ang isda. Ito ang center of the center ng ating marine biodiversity. Sa pagitan ng Batangas at Mindoro, may isang 10 kilometers by 10 kilometers square na may 1,700 plus species ng shorefish. Isang lugar na parang underwater city, puno ng kulay, buhay, galaw at energy. Alam mo ba? Ang lugar na ito ang may pinakamataas na concentration ng marine species sa buong mundo. Top 23. Hinatuan Enchanted River. Ang Hinatuan Enchanted River ay isang ilog sa Mindanao na parang gawa sa imagination. Makulay, electric blue at tila walang pinanggalingan. Dahil ang tubig nito ay lumalabas mula sa underground cave system na hindi pa lubos na nasisisid lang tao. May mga diver na bumaba ng halos 87 plus meters dito, pero may mga tunnel na hindi pa rin nakikita ang dulo. Alam mo ba? Pinagbawal na ang paglangoy sa main pool simula noong 2017 para maprotektahan ang mismong pinanggagalingan ng ilog. Top 22. Palawan, a continental puzzle piece. Bakit kakaiba ang Palawan? Bakit parang ibang bansa siya? Simple lang, kasi iba talaga siya, mga kabida. Ang Palawan ay galing sa microcontinent na humiwalay sa mainland Asia milyong-milyong taon na ang nakakalipas. Isang piraso ng continental crust na naligaw at dumikit sa Pilipinas. Alam mo ba? Sinasabing ang limestone cliffs ng El Nido at Coron ay dating coral reefs na naiangat dahil sa isang tectonic collision. Top 21. Camiguin, the island of 7 volcanoes. Isang maliit na isla sa Bohol Sea ang Camiguin, pero may 7 bulkan na naglalagay dito. Halos bawat hakbang mo may bundok, may dome, may kaldera. At noong 1951, sumabog ang Mount Hibok-Hibok at nag-iwan ng libu-libong buhay na hindi na nakabalik. Alam mo ba? Sa buong mundo, bibihira ang ganyang kaliit na isla na may ganyang karaming volcanoes. Top 20. The river that flows both ways. Sa Manila, may ilog na hindi marunong sumunod sa rules. Ito ang Pasig River. Ang ilog na minsan ay papunta sa Manila Bay at minsan naman pabalik sa Laguna de Bay. Mapapatanong na lang tayo, mga kabida, bakit kaya? Ito ay dahil sa tidal river. Kapag umangat ang tubig sa Manila Bay, tinutulak niya pabalik ang flow ng Pasig River. Isang ilog na may mood swings. Isang ilog na kayang kontrahin ang natural order. Alam mo ba? Ilan lang sa buong mundo ang rivers na may reverse flow phenomenon. At isa na ron ang Pasig na nasa gitna pa ng isang mega city. Top 19. The 1,200-kilometer Philippine Fault System. May peklat ang Pilipinas. Isang malaking peklat. At yan ang Philippine Fault System.
Isang 1,200 kilometrong bitak na dumadaan mula Luzon hanggang Mindanao. Isang left lateral strike slip fault na kayang igalaw ang lupa ng ilang metro sa isang iglap. Mga baryong nawawala, mga ilog na lumilihis, mga bundok na napuputol. Tahimik siya sa karamihan ng araw, pero kapag gumalaw, ay para siyang paalala na buhay ang lupa. Alam mo ba, ang distance nito ay parang biyahe mula New York hanggang Chicago, pero puro fault line. Top 18. Luzon Datum of 1911, the point that held the nation together. Sa Marinduque, may isang bato. Walang engrandeng istruktura, walang monumento, pero ito ang puso ng mapa ng Pilipinas, mga kabida. Ito ang Luzon Datum of 1911, ang geodetic center ng bansa noong unang panahon. Ito ang reference point ng lahat ng lumang mapa ng Pilipinas. Lahat ng sukat, boundary ng bayan, linya ng kalsada, dito nakabase ang coordinates nila. Isang tahimik na marker na nagsilbing puso ng buong mapping system ng bansa. Lahat ng survey, mapa, boundary at triangulation ay naka-anchor dito. The Luzon Datum is considered the heart of Philippine mapping. Alam mo ba, kahit GPS na ang gamit ngayon, ang Luzon Datum ay nananatiling historic center ng national mapping ng Pilipinas. Parang old heart na hindi kailanmang tumigil sa pagtibok. Top 17. The Ifugao Rice Terraces. Sa Cordillera ay umuukit ang tao sa bundok. Hindi para sa art, hindi para sa turista, pero para mabuhay. Ito ang Ifugao Rice Terraces, ang hagdang-hagdang palayan na ginawa 2,000 years ago gamit ang kamay, bato, lupa at determinasyon ng mga Pilipino. Sabi nga nila, kung pahahabain mo ang mga terraces na ito, ay aabot sila ng halfway around the world. Alam mo ba? UNESCO calls rice terraces as a living cultural landscape dahil hanggang ngayon ginagamit pa rin ang mga kanal, hagdan at irigasyon na ginawa ng ating mga ninuno. Top 16. The Typhoon Superhighway. Ang Pilipinas ay parang bahay na nakalagay sa gitna ng lugar na madalas dinadaanan ng bagyo. Taon-taon, humigit kumulang 20 tropical cyclones ang pumapasok sa ating area at 8 to 9 sa mga iyon dumadaan mismo sa ating bansa. Bakit nga ba, mga kabida? Ito ay dahil nasa Western North Pacific Basin tayo, ang pinaka-active storm factory sa buong planeta. Alam mo ba? Ang lokasyon din natin ang dahilan kung bakit pabago-bago ang anyo ng mga ilog, dalisdis, dalampasigan at pati mismong mga bayan ng Pilipinas. Top 15. Metro Manila, a capital built on a delta. Isipin mo, mga kabida, isang mega city ang Metro Manila, pero nakapatong pala ito sa deltaic plain ng Pasig River at Laguna de Bay. Kaya flood-prone, kaya mababa, kaya ang tubig pabalik-balik. Ang Metro Manila ay nakalatag sa mga naipong putik ng ilog at lawa. Malambot, mababa at madaling pasukin ng tubig. Kaya para tayong nakatira sa isang malaking siyudad na araw-araw nakikipagbuno sa baha. Alam mo ba, ang lungsod natin ay literal na nakatayo sa isang natural floodplain. Kaya kinakailangan natin ng matinding flood control system para maiwasan ang trahedya ng pagbaha. Top 14. 100 Islands that change with the tide. Sa Pangasinan, may lugar kung saan naglalaro ang mga isla. At simple lang ang rules nila, mga kabida. Kapag low tide, 124 islands. Kapag high tide, 123 islands. Isang isla ang nawawala. Isang buhanging lumulubog, isang landform ang nagtatago sa ilalim ng dagat. Ito ang 100 Islands National Park,
Isang natural magic trick na araw-araw inuulit ng kalikasan. Alam mo ba? Isa sa mga isla dito ay may tunnel na maaari mong lakarin, pero only during low tide. Top 13. The Natural Bridge of Samar. Sa Samar, may ilog na hindi lang dumadaan, kundi gumagawa din ng tulay. Ito ang Sohoton Natural Bridge, isang stone arch na hinubog ng tubig sa loob ng libu-libong taon. 7 meters high, 8 meters wide, 40 meters ang haba. Isang cathedral na gawa ng nature. Isang arko na parang pintuan papasok sa prehistoric world. Alam mo ba? Samar Island has one of the largest cave systems sa Pilipinas, kaya puno talaga ng natural wonders ang lugar. Top 12. Asik-Asik Falls, the waterfall with no river. Sa North Cotabato, may waterfall pero walang ilog sa taas. Walang sapa. Ang tubig ay hindi bumabagsak mula sa stream. Sa halip, ay lumalabas ito mismo mula sa bato na parang may giant shower ang bundok. Ito ang Asik-Asik Falls na kilala sa curtain of water effect nito. Daang-daang maliliit na spring ang umaagos mula sa moss-covered cliff ng lugar na ito. Alam mo ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na malinaw kung gaano kalawak ang underground spring network ng Asik-Asik Falls. Top 11. Puerto Princesa Underground River. Sa Palawan, may tubig na hindi umaagos papunta sa ilog. Hindi rin dumadaloy sa lawa. Instead, dumadaan ito sa ilalim ng bundok at lumalabas diretso sa dagat, mga kabida. Ito ang Puerto Princesa Subterranean River. Isa sa pinakamahabang navigable underground river sa buong mundo. 8.2 kilometers ang haba nito at mahigit 4 kilometers ang pwedeng pasukin ng bangka. Para kang pumasok sa ibang mundo. Tahimik na kuweba, higanting chamber, at tunog lamang ng patak ng tubig ang maririnig mo. Alam mo ba? UNESCO considers this river a significant natural phenomenon dahil bihira ang ilog na dumadaloy direkta sa karagatan mula sa ilalim ng lupa. Top 10. Ang Black Limestone ng Palawan. Sa El Nido at Coron, nakikita natin ang mga pinatawag na karst towers. Matutulis, matataas, parang mga itim na espada na tumusok mula sa lupa. Pero ang hindi alam ng karamihan, dati silang coral reefs na nasa ilalim ng dagat. Ngunit dahil sa pag-angat ng Palawan microcontinent, umahon ang mga ito at inukit ng ulan sa loob ng milyong-milyong taon. Kaya sila ganun katusok, kakipid at kasing tibay ng bakal. Alam mo ba, ang limestone dito ay may edad na daan-daang milyong taon na. Mas matanda pa kaysa sa maraming bundok sa buong Pilipinas. Top 9. Pinatubo Crater Lake, the lake that did not exist before 1991. Nang sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991, nag-iwan ito ng isang malaking puwang sa tuktok nito. At sa loob ng ilang taon ay napuno ito ng ulan. Unti-unting bumuo ng isang asul na lawa na parang obra ng pintor. Ito ang Pinatubo Crater Lake, isang lawa na hindi pa nag-e-exist bago ang 1990s, mga kabida. Pero dahil sobra ang tubig nito, kinailangan ng mga engineers na gawan ito ng spillway para hindi bumigay ang crater rim. Alam mo ba? Noong early 2000s, itinaas ang alert sa Mount Pinatubo dahil baka bumulwak ang tubig nito palabas ng crater. Kaya literal na binawasan ang lawa para maiwasan ang flash flood. Top 8. Taal Volcano, a volcano inside a lake inside an island. Kung may inception ang kalikasan, ito na yun, mga kabida. Sa Batangas, may volcano, ang Taal Volcano, na nasa isang isla, ang Taal Volcano Island, na nasa isang lawa, ang Taal Lake, na nasa isang isla, ang Luzon. Isang geological nesting dal na hindi mo aakalaing totoo. Sa tuwing sumasabog ito, nag-iiba ang shoreline ng Taal Lake.
Parang ina-adjust ng kalikasan ng mapa in real time. Alam mo ba? Ang Taal Lake ay dating bahagi ng dagat, pero nang bumagsak ang bunganga ng bulkan, ay natrap na ang tubig nito at naging freshwater lake. Top 7. The hills that turn into chocolate. Chocolate Hills. Mahigit 1,700 ang bilang ng mga burol sa Bohol Chocolate Hills. Pantay-pantay, pabilog, parang factory ng chocolate na pinaglagyan ng giant kisses. Pero hindi sila gawa ng tao. Hindi sila itinambak. Natural silang limestone formations na hinubog ng erosion sa loob ng mahahabang panahon. At kapag tag-init, nagiging kulay tsokolate ang mga damo sa ibabaw, kaya nagmumukha silang natabunan ng cocoa powder. Alam mo ba, may ilan sa mga burol na umaabot ng halos 120 meters ang taas, parang higanting tsokolate tower. Top 6. The mountain that touches the clouds. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Hindi lamang ito mataas, may aura din ito, may karakter, may presensya. Ang taas nito ay umaabot ng 2,954 meters at kadalasan ay may suot na cloud crown. Isang stratovolcano na tahimik pero buhay. Sa mga trail nito ay may maririnig kang umuusok na fumaroles, para bang bulkan na humihinga mga kabida. Alam mo ba? Kapag nasa tuktok ka, makikita mo ang Davao Gulf, Cotabato Plains at mga karatig bundok na parang miniature models ng kalikasan. Top 5. The stingless jellyfish of Sohoton. Sa Surigao del Norte, may lagoon na parang portal papunta sa ibang mundo. Dito, libo-libong jellyfish ang lumulutang pero hindi nananakit. Hindi nanunusok, hindi delikado. Ito ang Tojoman Lagoon sa Sohoton Cove, ang tahanan ng stingless lagoon jellies. Dahil sa isolation ng lagoon, unti-unting nawala ang kanilang venom. Wala silang predator, wala silang dahilan para manakit. Alam mo ba, unique ang adaptation na ito at nangyayari lang sa ilang piling lagoon sa buong mundo. Top 4. Philippine Rise o Benham Rise. Akala natin tapos na ang mapa ng Pilipinas, pero noong 2012, idinagdag ng United Nations ang 135,000 square kilometers na bagong teritoryo ng ating bansa sa ilalim ng dagat. At ang tawag dito, ang Philippine Rise o Benham Rise. Isang napakalaking underwater plateau na mas malaki pa sa buong Luzon Island at puno ng buhay mula sa high coral coverage hanggang sa mga posibleng mineral deposits. Alam mo ba, may bahagi dito na tinatawag na Benham Bank na may pinakamataas na coral cover sa buong bansa. Top 3. The Cave Cathedral of Samar. Sa Samar, hindi lang isa ang wonders, marami mga kabida. At isa sa pinaka-astig dito ay ang mga cave cathedrals ng Samar. Malalaking chamber, mahahabang tunnel, mga stalactite at stalagmite na parang katedral ng bato. Pinaka-iconic dito ang Langon Gobinggob Cave System, ang pinakamalaki sa buong bansa at isa sa pinakamalaki sa Southeast Asia. Alam mo ba, may cave chamber dito na kasing laki ng football field at may echo na umaalingaw-ngaw ng ilang segundo. Top 2. The Endless Edge of the Philippines, 36,000 kilometers coastline. Ang Pilipinas ay may coastline na 36,000 kilometers ang haba. Ang panglima sa pinakamahabang coastline sa buong mundo. Kurbado, punit-punit, jagged. Parang blueprint ng isang bansa na ginawa para yakapin ng alon. Mula surf beaches hanggang secret coves, hanggang sa mga baybayin na hindi pa nararating ng mga turista. Alam mo ba, kung maglalakad ka sa buong coastline ng Pilipinas ng tuloy-tuloy, ay aabutin ka ng 10 taon. Yes mga kabida,
It will take years bago mo ito matapos. Top 1. The trench that can swallow mountains. The Mindanao Deep. Ang Pilipinas ay may sariling bangin sa ilalim ng dagat. Mas malalim pa sa iniisip mo, mga kabida. Ito ang Mindanao Deep na umaabot sa 10,540 meters ang lalim. Kung ibabaliktad mo ang Mount Everest at ilalagay mo dito, lulubog pa rin siya ng halos 1.7 kilometro. Ang Mindanao Deep ay hindi lang malalim, isa ito sa pinakatahimik, pinakamadilim, at pinaka-isolated na lugar sa buong planeta. Isang lugar na halos walang tunog, halos walang liwanag, at halos wala pang nakakarating. Isipin mo yon? Isang puwang sa karagatan na kasing dilim ng outer space. Isang lugar na halos hindi pa naaabot ng tao. Alam mo ba, ang pressure sa ilalim nito ay 1,000 times stronger kaysa sa sea level. Para kang nagbubuhat ng 50 jumbo jets gamit lamang ang katawan mo. At ayan na nga, mga kabida, ang 24 Philippine Geography Facts na hindi mo aakalaing totoo. Mula sa mga kakaibang geography facts, secret islands, hanggang sa mga lugar na may pinaka-unexpected history, makikita natin na ang Pilipinas ay mas kamangha-mangha kaysa sa iniisip natin. Kahit gaano kaliit o kalaki ang mga lugar dito sa ating bansa, bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento at may kakaibang magic na nag-iihintay lang na ma-discover. Ikaw, kabida, sa dami ng magagandang lugar sa Pilipinas, alin ang pinakatumatak sa alaala mo? At sa lahat ng nakakamanghang discoveries natin today, alin ang pinaka-nakapagpa-wow sa'yo? Tandaan natin, mga kabida, ang Pilipinas ay puno ng surprises at minsan kailangan lang nating magbukas ng mata, magtanong at mag-explore para makita ang kakaibang ganda nito. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito at sa mga fact bombs natin, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mind-blowing discoveries tungkol sa ating bansa. Stay curious, stay amazed, and keep exploring. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, mga kabida!